Hi, it's MJ, and this is another episode of our real life true story, part 7, called Kasintahan. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Miss MJ. Ako nga po pala si Jane from Taguig City. Itong story na isi-share ko ay nangyari 5 years ago. May boyfriend ako, siya si George. That time, sinamahan ko si George na magpunta sa bahay ng ate niya. Naglayas yung ate niya before para sumama sa kasintahan niya at ngayon ay may anak na sila. Gusto ni George na pabalikin na yung ate niya sa kanila kasi nabalitaan nila na binubugbog siya ng partner niya. Habang nasa sasakyan kami, hindi masyadong nagsasalita si George pero iniintindi ko na lang kasi feeling ko kinakabahan siya sa pagkikita nila ng ate niya. Noong naglalakad na kami, nakikita ko sa mukha ni George ang awa kasi naiisip niya kung anong buhay ng kapatid niya doon. Mayaman kasi sila kaya di niya alam paano nakasurvive ang ate niya sa lugar na yon. Habang naglalakad kami, panay ang pag-ring ng phone ko. Pero hindi ko yun kinukuha kasi alam kong kailangan ako ni George at baka trabaho na naman yun. Nung nakarating na kami sa bahay ng ate niya, nakita namin na may pasa sa may bandang bibig nito. Agad siyang niyakap ni George. Ilang oras din kaming nandoon at masaya kaming dalawa dahil sumama rin ang ate niya at ang anak nitong si Jade. Nung nasa car na kami, nag-ring na naman yung phone ko kaya tinignan ko na. Nanlaki yung mata ko kasi si George yung tumatawag sa akin. Pero katabi ko lang naman siya noon habang nagmamaneho ng car at hindi naman niya hawak ang phone niya. Nanginginig yung kamay ko habang pinapakita kay George na tumatawag siya. Kaya nabigla rin ito. Itinabi niya ang sasakyan, tumigil sa pagdadrive at sinabi niyang sagutin ko raw ang phone ko. Pagsagot ko, narinig kong nagsalita si George at nagsabing, "Babe, mahal na mahal kita. Sana wag kang umiyak kapag wala na ako." Nabitawan ko yung phone ko at umiiyak akong tumingin kay George. Naalala ko kanina pa nga pala nagre-ring ang phone ko. At sinabi ko yun kay George. Maski ang ate niya ay natakot at nalito. Kinuha ni George ang phone ko at tinignan ng missed calls pero wala namang nakalagay doon. Kahit yung bagong call ay nawala din sa history. Cleared na lahat. Sobrang natakot ako noon kasi alam ko na sa daan palang papunta ay may tumatawag na. Yung tumawag ay boses ni George. Sinubukang tawagan ni George ang number niya at tumunog ang phone niya na nasa bag na dala niya. Ilang minuto rin kaming tulalanon kakaisip sa mga nangyayari. Pero ilang sandali lang ay pinaandar na niyang sasakyan at walang imik kaming umuwi sa bahay. Kahit nung nakarating na kami ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari. Inopen pa nga ulit yung topic habang kumakain kami. Sabi na lang ng magulang na mag-ingat si George at baka reminder yon. Buti na lang talaga at hindi nagkatotoo yon. Lagi akong sumasama sa kanya to make sure na safe siya. Sa ngayon, going strong pa rin kami at may balak ng magpakasal this year. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. God bless po. This story is from Jane ng Taguig City. Jane, baka naman gusto mo kaming invite sa kasal mo. Ay, char. Best wishes, Jane. Thank you for sharing your story with us. If you have any other story to share, just message me and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Till our next episode, maybe tomorrow. Thank you. Bye.